Magandang umaga po sa buong Pilipinas. Ngayon ay Linggo, November 30, 2025 at narito na naman ang ating update sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 hours. Ito po ang inyong independent weather forecaster na nag-uulat batay lamang sa opisyal na datos ng PAGASA. Sa ating mga followers, paki-comment naman po ng inyong kalagayan dyan sa inyong lugar. Pa-like at pa-share na rin po ng ating ulat. Salamat sa inyong lahat. Kaninang alas 3 ng umaga, huling namataan ang sentro ni Bagyong Verbena na may international name na Koto. Nasa labas pa rin ito ng ating PAR sa layong 385 kilometers hilagang kanluran ng Kalayaan Islands. May taglay itong lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot sa 85 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 105 kilometers per hour. Mabagal itong gumagalaw pahilaga at inaasahan natin na for today, magdudulot pa rin ito ng mga kaulapan at mga pag-ulan sa may Kalayaan Islands. Pero walang direktang banta sa mainland Philippines na ngayon. Samantala, patuloy ang pag-iral ng ating amihan bagaman humina na ang epekto nito na kung saan itong area na lamang ng extreme northern Luzon ang naapektuhan ng nasabing weather system. Ito namang shear line o yung convergence ng mainit at malamig na hangin ay umiiral pa rin dito sa silangang bahagi ng Hilagang Luzon. For Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, magpapatuloy itong generally fair sa panahon. Nandyan pa rin ang mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms lalo na sa hapon hanggang gabi. Sa Luzon, next 24 hours. Dahil sa epekto ng shear line o yung banggaan ng mainit at malamig na hangin, asahan natin ang mataas na tsansa ng mga pag-ulan, mga kaulapan at pag-ulan dito sa may area ng Cagayan at Apayao. Posibleng moderate to heavy rains, maghanda sa flash floods at landslides. Dahil naman sa epekto ng amihan, bagaman humina nga ito, ay makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan at pag-ambon dito sa area ng Batanes. For Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, dahil sa epekto ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko, magpapatuloy itong generally fair weather conditions, bahagyang maulap hanggang maulap na papawirin. Pero nandyan pa rin ang mga tsansa ng usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at Mindanao. Dahil nga sa epekto ng trough extension ni Bagyong Verbena na nasa labas ng ating PAR, asahan natin ngayong araw ang mataas na tsansa pa rin ng mga kaulapan at pag-ulan dito sa area ng Kalayaan Islands. For the rest of Palawan as well as buong Visayas at buong Mindanao, magpapatuloy itong magandang panahon ngayong araw. Generally fair weather pero magdala pa rin tayo ng payong dahil posible pa rin magdulot ng mga pag-ulan yung ating localized thunderstorms, especially sa hapon o sa gabi. Sa kalagayan naman ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating kapuluan. Pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag especially dito sa seaboards ng Palawan dahil posible pa rin tayong makaranas dito ng moderate hanggang rough na 1.5 to 2.5 meters. Sa Northern Luzon, moderate to occasionally rough na 2.8 meters. Sa iba pang bahagi, slight to moderate na 0.6 to 2.1 meters. Mag-ingat pa rin po ang mga maliliit na sasakyang pandagat. Weather outlook sa mga susunod na araw, next 3 to 5 days. Sa kasalukuyan, wala pa rin tayong minomonitor na low pressure area o anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya nananatiling maliit ang tsansa na magkaroon tayo ng bagyo within the next 3 to 5 days. Bukas, araw ng Lunes, inaasahan natin ang patuloy na paghina ng ating amihan at aatras ito or tataas yung epekto nitong northward na kung saan ay hindi na ito iiral sa ating bansa. Pero yung shear line especially dito sa bahagi ng Batanes, posible pa rin magdulot ng mga pag-ulan over that area. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, malaking bahagi ng ating bansa, magpapatuloy itong generally fair weather na kung saan ay magtatagal ito hanggang sa araw ng Martes. By Wednesday, inaasahan natin ang muling paglakas o yung surge ng ating northeast monsoon na kung saan makakaapekto ito sa malaking bahagi ng northern and central Luzon. So by Wednesday, asahan natin dahil sa kakakibat na paglakas ng ating amihan, mataas ang tsansa ng mga kaulapan at pag-ulan ang ating inaasahan dito sa may Cagayan Valley at sa Cordillera.
So inaasahan natin as early as Tuesday afternoon or Tuesday evening, ayon sa Pag-asa, posibleng mag-issue ng gale warning in anticipation sa mga matataas na alon na posibleng idulot nitong surge ng northeast monsoon o yung hanging amihan. Pagsapit naman ng Thursday, inaasahan natin ang patuloy na paglakas ng ating amihan na kung saan malaking bahagi na ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas ang maapektuhan nito. So dahil sa epekto ng malakas na amihan, as well as yung shear line or yung convergence ng mainit at malamig na hangin, eastern sections ng Luzon at Visayas sa araw ng Thursday makakaranas ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga pag-ulan. So dahil sa amihan, asahan natin ang mga pag-ulan especially sa mga rehiyon ng Cagayan Valley, Cordillera, Aurora at sa Quezon. Samantala, sa mga Bicol Region at Eastern Visayas, dahil sa epekto ng shear line, yung mga pag-ulan ay mararanasan rin natin over these areas. Sa mga lugar pong hindi nabanggit, especially sa malaking bahagi ng Mindanao, western and central portions ng Visayas, at nalalabing bahagi ng Luzon for the next 3 to 5 days, magpapatuloy itong generally fair weather. Posible maaliwalas na panahon hanggang sa araw ng Martes, pero for Wednesday and Thursday dahil inaasahan natin iyong surge ng amihan, posibleng bumaba yung ating temperatura, especially sa madaling araw sa areas ng Luzon at western sections ng Visayas. Pero magdala pa rin po tayo ng payong dahil nandyan pa rin yung mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Mga kababayan, lalo na sa extreme northern Luzon at Kalayaan Islands, mag-ingat sa posibleng pag-ulan at biglaang pagbaha. Sa buong bansa, normal na ulit ang panahon pero handa pa rin tayo sa sudden thunderstorms. Magbaon ng payong, sundin ang local advisories at iwasan ang mga delikadong lugar. Salamat sa tiwala ninyo. Ito po ang inyong independent weather forecaster nag-uulat batay lamang sa opisyal na datos ng Pag-asa. Maging ligtas tayong lahat. Magandang umaga at God bless po.